posible kayang makipagsanib puwersa si Ontiveros sa kasalukuyang administrasyon? Sagot niya. Sa oposisyon po talaga ako. Yun po, sa oposisyon. Hindi, ayaw din sa'yo ng BBM. Ayaw din nila sa'yo. Oh, wag ka, parehas lang kayo, ayaw nyo sa isa't isa. Ito naman, bibuo na naman siya ng grupo. Okay? Pinaasa ka lang ng grupo mo, isa pa yan. Asa ka naman ng asa, katanga mo rin eh. Ito ang buwelta at sigaw ng marami sa ating mga kababayan kay PhilHealth Queen Risa Hontiveros matapos mismo ang Korte Suprema na ang siyang kumalampag at sumampal ng katotohanan sa kanya dahil sa paglilinaw mismo ng mataas na hukuman na mali-mali ang pahayag ni Risa Hontiveros na unanimous ang desisyon nila sa kasong League of Cities versus COMELEC. Ang kasong ginamit ni PhilHealth Queen Risa Hontiveros sa kalagitnaan ng mainit na sagutan at debate nila ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta tungkol sa walang katapusang impeachment laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte Carpio. Kaya naman taong bayan, hindi mapigilang singiling muli ang senadora tungkol di umano sa mga kababalaghan na nangyari noon na kinasasangkutan nito sa PhilHealth. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa naging opisyal na pahayag ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Attorney Camille Ting, tahasang sinabi nila na hindi totoo ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros na unanimous ang kanilang naging desisyon sa Legal Cities of the Philippines versus COMELEC noong taong 2009. Hindi rin raw tama ang naging katwiran ni Senator Risa Hontiveros matapos ang pahayag nito na naging unanimous ang desisyon ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema dahil sa motion for reconsideration na inihain sa kaso noong 2009. Kaya't kung gagamitin raw ito sa legal na basihan para itugma o ikumpara ang naging desisyon noon ng Korte Suprema sa ngayoy desisyon na ibinasura ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo na si Vice President Inday Sara Duterte ay isa raw itong napakalaking sablay dahil para raw mismo sa kataas-taasang hukuman magkaiba ang naging desisyon sa Legal Cities of the Philippines versus COMELEC at sa pagbasura ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo na si Inday Sara Duterte Carpio. Samantala, narito naman ang samot-saring komento at reaksyon ng marami sa ating mga kababayan online kung saan ay hindi mapigilang singiling muli ang senadora tungkol sa kababalaghan na nangyayari umano at kinasasangkutan nito noon sa PhilHealth. Grabe! Harapang nahuli ka Risa sa sarili mong mantika. Korte na mismo ang kumalampag sa mga di umano'y kasinungalingan at mga imbento mong kabulastugan. Unahin mo muna ang pera nang di umano'y winaldas mo sa PhilHealth. Ibalik mo yan sa taong bayan dahil pera namin yang mga mahihirap kahit na nakalusot ka ngayon. Tandaan mo, sisingilin ka rin ng taong bayan sa pinaggagawa mo sa pera ng PhilHealth. Dapat managot ka sa batas. Grabe na ito, harapang pagsisinungaling na ito sa taong bayan dahil mismong nagkorte suprema na ang nag-fact check sa senadora. Magbayad ka na lang sa PhilHealth na ginalaw mo dahil pera ng taong bayan yan. Tandaan mo na walang usok ang hindi aalingasaw. Hindi mo matatakasan ang lahat ng kabulastugan na ginawa mo sa batas. Booking ka PhilHealth Queen. Akala mo hindi yan mapansin sa Supreme Court. Yang sinabi mo sa Senate, ikaw lang pala ang fake news. Hindi lang fake news, sinungaling pa. Alam naman ng lahat na ang speeches at opinions ni Hontiveros ay based sa research ng staff niya na hindi nababasa kasi fade niya yan diretso sa phone niya. Walang study o discernment o fact-checking man lang. Birada agad. Kaya't nasusupalpal kung merong ka-debate o katunggali sa plenary. Diligent naman siya magtanim ng testigo at kaso. Nakakahiya kang senador. Instead na gumawa ka ng magandang batas para makatulong sa bayan, inuuna mo pa ang pansariling ambisyon. Wala kang pakinabang. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po.
Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardin sa membo ng Banateros Vloggers. Mga kababayan, napakalupit ng preview natin, no? Korte Suprema, hinitulan si Risa Virus Fake News. Eto na nga mga kababayan, ito na sinasabi ko sa inyo no? Si Risa ay huling-huli sa akto, no? Na nagbabasa ng script. Script na puro mintis. Yan mga kababayan, kita nyo naman, ha? Hindi natutulog ang katotohanan. Ang katotohanan pa rin ang nananaig sa mga demonyong mga nilalang sa Kongreso. At yun na nga mga kababayan, kitang-kita nyo naman yung mga dati, yung mga nakaraan, di ba? Ay asar na asar tayo dahil itong si Risa Hontiveros ay nagsasabi na fake news daw ang mga DDS, fake news daw yung mga naglabas ng mga balita na ayaw niya. Naknan tipaklong, ikaw naman pala Risa Virus ang totoong fake news. Fake news ka talaga. Ha? So ayan, karma mo na yan. At ito mga babayan ha. Iimbestigahan itong si Risa Hontiveros Virus Fake News na babae ni Senator Robin Padilla. Siyempre, nandyan yung ating blue ribbon na pinakamalupit nating senador na umuupak na kinakatakutan na ng mga scammer na mga kawatan sa gobyerno, mga buhaya sa gobyerno, mga halimaw ba tawag dyan, boy? Oo, kasi parang halimaw yan, kumakain ng kaban ng bayan. Mga kababayan, no? Ito na siguro yung panahon na dapat ay babawi rin talaga tayo. Hindi ba? Kita nyo naman, no? Bakit kaya ito naging senador? Anak ng depaklong. Tinan mo, magbasa siya, puta na. Laging nakabasa, nakadepende siya sa kanyang babasahin sa kanyang cellphone. Mga kababayan, susunod pagka boboto tayo, wag natin anuhin yung sikat or yung kilala. Mga kababayan, yan ginagamit lang nila, yung kasikatan nila or kilala sila. Pero sa totoong buhay, gagamitin lang din nila yung nakilala sila para makapaghakot ng kaban ng Pilipinas. Wala naman talaga silang nagagawa kung hindi upaka, no, tadtarin talaga itong Duterte. O kasi talagang pinag-aanuhan talaga nila ng mga babayan yung pinagtutulong-tulungan nila kasi ayaw nila talaga na maulit muli ang Duterte, no, na maupo tulad yung mga drug lords, yung mga kawatan sa Pilipinas. Siyempre, pag Duterte na naman, nawawalan silang negosyo. My God, I hate scammers. At siyempre mga kababayan, pag nakabalik nga naman ang mga Duterte, no, ang negosyo nila malulugi. Hindi ba? Lugi sila. Hindi ba? O shoutout sa mga dyan, yung mga tirador na mga pinagbabawal na bato. Di ba? Lahat gagawin nyo para hindi na makabalik ang Duterte. Naku po, ang dami pang Duterte. Mga kababayan, Tatay Digong matanda na. Si BP Sara malakas pa. Si Pulong, andyan pa si Kitty, andyan pa si Baste. My God, paano ba yan? Kahit anong gawin nyo, tulong-tulong pa kayo, mga demonyo kayo, hindi kayo magtatagumpay. Oo, kung dati mga nagtagumpay kayo, ganun talaga. Pero sa huli, ang mananaig pa rin yung kabutihan. Tulad ni Trillanes, di ba? Kita mong kagunggungan nitong lintik na to, di ba? Nawawala na Ewan ko kung saan nagpunta yung halimaw na yan. Kita nyo, di ba? Ipapakulong kita, mamamatay tao ka. Ito yung mga ebidensya ko, ito yung mga testigo ko. Gagi. Di ba? Asan ka ngayon? Trillanes, hintayin mo, maghihimas rehas ka talaga. Hindi ka titigilan, no, ng katotohanan. Mr. Terliling, ang katotohanan pa rin ang mananaig. At kung ano man ang nangyari kay Tatay Digong, sana makauwi pa rin si Tatay Digong na buhay at makikita pa rin natin siya na magsasalita pagka siya ay nakarating na ng Pilipinas. Grabe, no? Imaginein mo na si Tatay Digong nandito na tapos nagsalita. I think grabe. Alam ko sobrang saya mo. Kung imagine mo na lang, si Tatay Digong umuwi na. Lumapag na sa NAIA. Tapos nag-press con siya. Grabe, nakakaiyak. Maraming Pilipino ang maiiyak. No? Marami talaga. Kahit sino yan. Lahat ng mga supporters ng Duterte, maiiyak po talaga yan sa sobrang galak at sobrang tuwa. Yung puso nila at yung kanilang pamilya ay
matutuwa pag nakita na si Tatay Digong na nakalapag na ng Pilipinas. So sana ito pa rin yung ating pag-pray kay Lord na sana si Tatay Digong ay makauwi ng malakas. Hindi ba? Yun lang naman ang hiling natin. Pero sa kabila ng ganitong mga nangyayari sa Pilipinas, mga babayan, ay sama-sama tayo, sabi nga ng Banateros Brothers, no? Tulong-tulong lang tayo, 'di ba, sa pagtutulong-tulong natin sa mga ganitong mga content sa politics, 'di ba? Mas maraming tao na naliliwanagan at nagkakaisa na susumusuporta kasi napakalaking bagay po ng social media. Tulad nitong ating channel, kahit maliit lang 'to, marami tayo na nakakapanood na dapat ay ano natin yung katarungan. No, alam ko naman na at alam niyo din naman na ang Duterte talaga ang nagpatino talaga sa mga halimaw dito sa Pilipinas. Pero sa kabila niyan, pinagtulong-tulungan talaga siya. 'Di ba? Alam niyo naman, kita niyo, tulong-tulong talaga sila dahil ayaw na nga nila ng Duterte. Kasi kung may Duterte, no corrupt. 'Di ba? Pagka sila ang magkakatulong-tulong mga kababayan, no? Sila na lang talaga yung mauupo at parang pinaglalaruan lang nila yung kanilang tungkulin, no? Hindi naman sa kanilang pera, pero kung bakit nila lastayin, gustayin, pamigay, ayuda, isang pirma lang, milyon, my God. Kita nyo naman mga kababayan, no? Na grabe talaga yung mga ginagawa ng mga nakaupo ngayon. Alam nyo, syempre, ang sakit sa damdamin natin na nagtatrabaho tayo, nagtatax tayo, pero wala naman tayo nakikita. My God. Ngayon, meron akong vlog mga kababayan sa aking page. Ito yung page ko, yan. Panoorin nyo po, may page ako. Yan yung page. Dyan ako, dito ako kumukuha sa aking mga vlog, dito sa aking YouTube channel, yung Boy Sardinas. Hindi ko siya pwede kasing haluan dito kasi magagalit sa YouTube. Kung gusto nyo lang mapanood kung saan napupunta yung inyong mga panonood ng ads, nakakatulong po tayo. Tulad dito, mayroon akong vlog dyan, naka-upload na. Sana madalaw nyo yung page ko. Merong isang lola na 70 years old na burot balat na walang mabiling gamot yung kanyang anak, tapos yung anak niya may cancer pa. Biruin mo, in-hospital ka, binigyan ka ng reseta, walang gamot sa ospital. Kala ko ba may gamot dyan, bongbong? Iyak na lang yung anak. Biro nyo kasi siya, baga parang namatay na yung matanda. Tapos may nagpunta, tinawag at ay pinulsuhan yung matanda, pumipintig pa yung pulso. So sinugod sa ospital mga kababayan at yun ay tinubuhan yung matanda, pero tinatanggal na ng matanda, gusto niya nang magpahinga. Sana mapanood nyo. Ito, sinabi ko lang sa inyo mga kababayan, kasi siyempre nagpapasalamat ako sa inyo at nanonood kayo ng ads, magla-like nyo, sinishare nyo yung video natin. At dahil doon, nakakatulong tayo sa charity mission ni Boy Sardinas. Diba? Yun naman pinakamaganda doon. At yun, siyempre, salamat po sa inyo mga kababayan at sa mga nagsasubscribe. Tulad nyan, naikwento ko po sa inyo mga kababayan, kung anong hirap pag ikaw ay nagkasakit. Walang gamot. Pero pag sila ay nagsabi sa mga press con nila, maraming gamot sa ospital, maraming mga ganito, anak ng tipaklong, wala ho silang pambili ng gamot, wala ho nga makain, namamalimos nga lang. Binigyan mo ng reseta na bumili ng gamot sa labas. Umiyak na lang yung si nanay. Umiyak na lang dahil tinititigan niya lang yung kanyang reseta ng kanyang nanay. Wala man siyang maibili. Walang nagawa ang gobyerno, walang nagawa yung ospital, ni isang biogesic, wala kayong binigay, mga halimaw talaga kayo. Yun talaga nakakalungkot mga babayan. Di ba? Sa ospital ngayon, laging walang gamot, pabibiling ka sa labas. Samantalang dati si Tatay Digong, yung nakaupo pa siya nun, nakapagpaputol ako ng paa sa TV5, nakapagpagamot ako. Basta halos wala ka talagang babayaran. Merong gamot sa ospital, meron man bibilin sa labas, pero konting-konti lang. Ngayon mga kababayan, lahat na lang ng gamot bibilin mo sa labas. My God. Ito ba yung pagbabago mga kababayan? Ito ba yun? Si BBM nga 'di ba? Nagsalita siya na babaguhin ang Pilipinas. Uubusin pala ang pera ng Pilipinas. Hindi pala iba pala yung pagkakaintindi natin sa sinabi niya. Sabi niya, babaguhin ang Pilipinas, wala nang magugutom, kabaliktaran pala. Iya. Di ba? Dapat pala ang sinabi mo BBM, uubusin namin ang pera ng Pilipinas.
Dapat ang sinabi mo ganon. At maghihirap ang mga Pilipino. Oo. Mamahal ang bilihin. Maghihirap kayo basta kaming mga buhaya. Magiging magiging busog kami sa salapi. Yun ang mga nakakalungkot mga kababayan. Di ba? Baga, napag-uusapan natin yan. Kaya ito, lagi namin uulitin ng mga DDS. Itong darating na 2028 mga kababayan, ibalik natin ang Duterte. Mas maganda talaga may pangil na nakaupo. Pangil. No? Pangil at may sungay. Mas maganda. Para katakutan talaga yung nakaupo tulad ng Duterte. Pag sinabi niya, wala nang ano yan. Pag sinabi niya, ayoko na sa'yo. Hindi ka nagtatrabaho ng maayos, palitan ka. Ganun. Si BBM, hindi ganun. Hindi ba? Tinanggal niya nga, binabalik niya pa eh. Dahil nga, malaking utang na loob niya. Biruin mo, lahat ng makakasagabal sa kanya mga babayan, tulad ni Pastor Kibuloy, di ba? Samantalang, tinulungan siya niyan, pinapahiram ng eroplano, ganyan, pera ni Pastor Kibuloy. Pero anong ginawa niya? Traidor talaga mga kababayan, no? Si Chavit, di ba? Nung nanalo na daw itong si BBM, hindi na siya nakilala, nagkaroon ng sakit si BBM. Di ba? Tulad niyan, si Risa Hontiveros virus. Di ba mga kababayan, no? Napakalaking fake news talaga tong babae na to. Saka at tinan mo hindi ba kayo nadi-disappoint sa ganitong mga senador? Di ba? Lahat ng sinasabi nakaayon sa mga sinasabi doon sa cellphone niya. Sino kaya taga-sulat niyan? Di ba? Walang utak yan. Hindi, mga bobo. Sabi nga ni Coach Oli. Bobo talaga. Di ba? Ito mga babayan, hintayin natin tong mga susunod na mga araw. Pagka naumpisahan ang pag-iimbestiga dito sa tanim witness ni Risa Hontiveros. Pangungunahan ni Senator Robin Padilla and Senator Marcoleta. Ito ang maganda mga kababayan. Alam nyo kung bakit pinipilit nila talagang ma-impeach si BP Sara kahit yung Supreme Court ay naglabas na ng desisyon pero binabali pa rin nila kasi nga gusto talaga nila na ma-impeach si BP Sara para yun ang pag-usapan. Kasi pagka hindi natuloy yung impeachment ni BP Sara, syempre maghahanap na naman ng iimbestigahan. Ito na yung susunod. Siya na ang susunod mga kababayan. Hindi ba? Yan ang susunod naman. Kasintayin nyo si Joel Chua. O, di ba? Kita nyo, graming pagbanat kay BP Sara pero sila pala talagang batikan na mga buhaya sa lipunan. Di ba? Alam nyo, nakakakilabot, no? Nakakatamad ng mag-tax. Biro mo, tax tayo ng tax. Tulad namin, mga vloggers, ang laki ng tax namin. Tapos may maliit pa akong negosyo. Nagtatax din tayo, nagtatax din ako. Ewan ko kayo, ano ba yung negosyo mo diyan, mare, kumpare? Mga subscribers na ambag mo sa Pilipinas tapos sinahakot lang ng mga buhaya. My God, no? So ganito mga kababayan, panoorin natin yung full video kay Boss Coach Oli. Ito yung aming mga boss. Panoorin nyo to. Kuha tayo ng mga malulupit na clips para maunawaan nyo ang nangyayari pa mas lalo. Kung hindi ka makakapanood, kinuwento ko na sa yung full video. Pero alam ko, baka susuporta ka, panoorin mo yung full video. Then wag mong i-skip yung ads mga kababayan. Okay? Play mo na yan, boy! Let's go! Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hindi sila tiyak kung saan nanggaling ang claim na ang desisyon ay unanimous. Hindi nila tiyak kung saan galing. Hindi galing sa bunganga ng fake news peddler na si Risa. Hindi bakit ko nasabing fake news yan si Risa bukod dito sa Supreme Court. May kakaharapin yan si Risa na kaso. Iimbestigahan ni Robin Padilla, wait lang kayo. Dahil di umano nagtanim witness yan, hindi ko po siya pinagbibintangan. Pero mas maganda nga maimbestigahan. Kasi pag maiimbestigahan yan, malalaman natin ang katotohanan. Malaman talaga natin kung sino mas fake news sa kanila ni Claire Castro. Ulitin ko, kinorek po siya ng Supreme Court. Nakakahiya. Hindi ka nagtatanim witness lang, nagtatanim jurisprudence ka pa. Anim ka. Noong isang araw, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na unanimous ang desisyon ng Supreme Court sa kaso ng League of the Philippines. Nag-ugat ito sa pagtatanong ni Senator Rodante Marcoleta kung mayroon bang nangyari na binaligtad ng Supreme Court ang kanilang unanimous decision. Ay, nako. Alam nyo, ulitin ko lang ha, na-expose po
Kasi po hindi nadadaan. Ito sa mga komunista. Hindi po natin pinagbibintangan komunista tong mga to Pero sa mga komunista, hindi po kasi nadadaan sa pasigaw-sigaw. Hindi nadadaan sa pag-ganon-ganon. Sigaw sa kalsada. Baka. Walang utak yan. Ako, ipopromote ko to. Let's start new breeds of senators. Yung may brains. Kaya nga patuloy na pinopromote ko si Attorney Vic, Attorney Torion, Attorney Jimmy Bondoc sa 2028. Dahil talaga nagmukha silang tanga dito. Good thing na lang nahuli siya ni Marcoleta. Ngayon, tingnan nyo, may pagbabago mangyayari. Nakikita nyo na maraming mga senador o congressman quote ng jurisprudence. Di ba? Dahil sa nangyari ngayon, hindi na magko-quote basta ng jurisprudence yan. Nangyari sila Kaya po tayo magtulong-tulong tayo mga Pilipino. Mahilig sila kasing ganyan Babaluktutin nila yung batas tapos magko-quote sila ng jurisprudence. Sundan po natin. Imbestigahan natin yung mga kino-quote nilang jurisprudence. Baka mamaya, nag-alarisa. Hindi lang tanim witness, di umano, nagtanim jurisprudence pa. So babantayan po natin simula ngayon. Yang Quadcom, tinatayo na naman yan. Young Guns, kung ano-anong pakulong grupong tinatayo nila dyan sa kamera, alam naman natin kung sino lang hahabulin yan. Si BP Sara, si PRRD, at ang mga DDS. Eto lang. Nakakatakot kasi na talo sila dito sa impeachment. And obviously, nalungkot sila dito. Kita nyo naman, na-obvious nyo that they are very desperate na tanggalin si BP Sara. Ito nakakatakot. Baka papasukin nila ang Amerika, makailam sa Pilipinas, para talagang maipit si Sara. Alam mo kung bakit? Kasi alam nila, ayaw ni BP Sara ng Duterte sa mga Amerikano. Hindi yung Americans yung US government. Not per se yung mga kano. Yung government kasi nakikialam sa atin. Kaya, pati komunista, US, komunista, and drug lords, ayaw niyan sa Duterte. Kaya magtutulong-tulong yan. Ngayon, they are getting desperate. Kasi hindi sumut yung impeachment. Tagaan nyo sa bato. Ang pagagalawin nila dito ICC. Mag-iingat dapat si BP Sara, si Bongo, at si Bato. Yan ang sa tingin kong gagawin nilang hakbang. Bantayan po natin itong ating mga mahal na mga senador at Duterte, si BP Sara. Ang gagawin lang nila, magpapalabas lang sila ng warrant of arrest sa Interpol. Tapos, ulitin. Yung ginawa kay PRRD, dinala na lang ni Torres sa Villamor. Look at them, how desperate they are. Pinag-uusapan na pati si Torre, pwede na rin maging, yun na sinasabi nila. Pwedeng tumakbong vice president. Di ba? Ganyan po sila kadesperado. Si Risa, gusto na rin patakbuhin. They are looking for answer For them kasi, it's a must na mawala yung kalaban ng droga, mawala yung kalaban ng komunista, mawala yung kalaban ng mga US government. Kung ang Duterte, kaya nagsasama-sama yan. Ako, asahan ninyo. Eto, ang laki ng problema sa baha. Yan ang susunod na iimbestigahan. Alam naman nating lahat. Yung insertions. Kaya nga, pinilit nila impeachment. Tingnan ninyo. Ipapasok nila kung ano-anong klaseng balita para mapagtakpan yun. Hindi sila naging successful na ipantakip yung impeachment. Umasa kayo, merong malaking balita na naman. Parang yung sabong, nawawalang sabongero. Ganun, di ba? Naglabas sila. Pati Taal Lake, kinalkal. Ganyan po mangyayari dyan. Maglalabas sila ng balita para mapagtakpan yung baho nila. And at the same time, talagang gusto nilang mawala si BP Sara. Pagagalawin ng ICC. Ito pa, masasabi ko, total andyan na rin si Risa Sayang yung binabayad mo sa staff mo, Risa. Hindi ko alam kung yung mga staff mo, abogado. Pero kung kanino ka man kumuha ng source mo ng jurisprudence, mali. Kung ang nagsabi sa iyo niyan ay staff mo na hindi abogado, kumuha ka ng abogado. At kung yung staff mo ay abogado na nag-send sa iyo ng maling jurisprudence, sisahantihin mo yan, bobo yun. Ngayon, ang sabi nila, kumukuha ka raw, ang staff mo raw, ChatGPT. Huwag po kasi yung free na ChatGPT gamitin mo. Magbayad ka. Kaya mali yung binigay sa yung jurisprudence Di ka ata nagbabayad So whatever, abogado yung staff mo o hindi abogado o si ChatGPT man yan, in a way,
palpak. Palitan mo na. Ha? O, next topic po tayo. Risa. Pambira. O, nagpapahiwatig, gusto maging DDS. No, unity ng oposisyon. O, tingnan natin. Pagbuo ng pinakamalakas sa oposisyon, nasasabak sa 2028 presidential elections. Yan po ang target ni Senadora Risa Ontiveros. Pero ngayon pa lamang, tila may hati Ngayon pa lamang, natatawa na ako. Magtatayo ka na naman ng grupo, Risa. sa oposisyon dahil sa umunoy pagkakaibigan ni na Mayor Leni Robredo at VP Sara Duterte. Posible bang umanib ang oposisyon sa mga Marcos? Nasa frontline ng balitang yan si Gio Kinain na nga nila yung suka nila, di ba? Oh. Robles. Oposisyon sa 2028. Yan ang oposisyon. Ang galing, no? Ha? Pusta ako. Kahit pagsamasamahin yung boto ng mga yan, di mananalo kay VP Sara. Yan na ba ang kaya nyong gawin, Pinklawan? Wala na. Na inodoro kayong talaga nalintikan. Si Risa, fake news peddler. Ito isa, lutang. Ito naman, umihigop ng sabaw. Nako. Ba Makino, laos na. Trillanes, nako! Kayo ba proud na na-associate kayo kay Trillanes? Ang bira mo ito. Magkakaisa ba o magkakawatak-watak? Si Senator Risa Ontiveros ang itinutulak na ng ilang alyado na tumakbong Pangulo. Pero sa halip na buo ang puwersa, may humahalong intriga. Ayun, teka muna, andyan muna tayo. Si Risa, seriously? Oy, Pinklawan. Oh, kung may katabi kayo mga Pinklawan habang nanonood kayo nito, ito na the best nyo. Tanim witness to. Fake news peddler pa. Talaga. Pinaglaruan ni Marcoleta to. Oh. Wala ito si Risa. Yan na magiging ano nyo. Kakahiya kayo, Pinklawan. Mula mismo sa kaalyado. Hindi ko alam kung magkakaibigan sila at wala rin akong narinig kina Mayor Leni o Senator Bam. Ang tinutukoy dyan ay ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na close daw sina VP Sara Duterte at dating VP Leni Robredo. Yun. Oh. Close daw si Leni at saka si VP Sara. Sinong source? Trillanes, pambira kayo. Una na ring sinabi ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na si Ruth Castelo na wala siyang impormasyon sa sinasabing pagkakaibigan ng dalawa. Giit naman ni Risa. Mag-uusap pa ang oposisyon. I am asking every fellow leader sa opposition na maging bukas po ang bawat isa sa amin. Kasi kailangan naming magbuo ng pinakamalakas na slate na Ako with convincing, kahit anong slate pa ang ilagay ninyo. Ako wala akong nakikitang tapat talaga kay VP Sara. Siguro the closest person na posibleng medyo dumikit kung magkakabutuhan ng pagka-presidente, si Tulfo. Pero paawa naman kayo. Si Tulfo walang kakwenta-kwentan. Hindi nga nagsalita yan nung may problema dito sa pagkidnap kay Tatay Digong, hindi mo maalam kung pabor siya o hindi siya pabor. So may safety. Yun ang closest. Kukunin ba nila si Tulfo? I don't think so. Di ba? Pero kung talagang lehitimong Pinklawan at di nila kakainin yung sinuka nila at hindi sila makikianib sa pula, what panalo to? posible. Posible kayang makipagsanib puwersa si Ontiveros sa kasalukuyang administrasyon? Sagot niya. Sa oposisyon po talaga ako. Yun po, sa oposisyon. Hindi, ayaw din sa'yo ng BBM. Ayaw din nila sa'yo. Oh, wag ka, parehas lang kayo, ayaw nyo sa isa't isa. Ito naman, bibuo na naman siya ng grupo. Okay? Pinaasa ka lang ng grupo mo, isa pa yan. Asa ka naman ng asa, katanga mo rin eh. Ano sinabi nito? Pagdating dyan, bubuo siya ng grupo. Oh, sino kasama? Sila Bam, sila ano? Oh, edi iniwan din siya nila Bam, di ba? Iniiwan din siya ni Kiko. Bubuo daw ng grupo. po talaga. Ang panawagan ng pagkakaisa na babahiran ng intriga. Pero si Senator Kiko Pangilinan na running mate ni Robredo noong 2022 elections hindi nangangamba sa tila bitak ng oposisyon. Kalma lang. Okay. In the end, Ito nagiging problema dito. Mag-iingat po tayo ha. Wala po tayong pinapariningan. Pero mahina na nga ang Pinklawan. Umihina pa dahil sa awayan. Alam mo kung sinong sumisira sa kanila?
Si Trillanes. Ini-issuehan pati si Lenny. 'Di ba? Nagkakabitak-bitak daw. Tapos si Trillanes, binabanatan din si Kiko at saka si Bam dahil sumali daw sa Duterte Black. Ano yung mga ganun-ganon? 'Di ba? Yung parang pumapanik sa kabila. Alam mo, grupo eh. Ako payo ko lang sa inyo, Pinklawan, ha? Hindi dahil tayo Pinklawan. Ew. Hindi ako ayoko sa kalsada, ayoko sa bundok. Anyway, panira sa inyo si Trillanes. Ano ba talaga papel ni Trillanes sa inyo? Una, nakakatulong ba si Trillanes? Mahina na nga yung grupo niya. Ginagawa niya pa ng issue. Tapos, ang gusto niyang itulak, si Risa. Okay lang kung feel niya yon. Pero may pagka-fame whore to si Trillanes. Pa-interview ng pa-interview. Dapat yan. Ako, suggestion lang. Pag problema ng grupo, problema lang ng grupo. Sa loob lang yan. Dapat pinag-uusapan nyo, teka muna, sino ba magiging standard bearer natin sa 2028? Sino ba magiging pambato natin, pang-presidente, pang-vice-president? O teka muna, bakit naman sumali kayo dun sa block na yon? Bakit kayo sumali sa mayor? Bakit naman hindi kayo pabor na dalhin si Duterte, si PRRD sa ICC? Kasi yun ang sinasabi niya dito kay Lenny. Pag titignan po natin, walang naaambag si Trillanes. Pagka mayor nga, hindi na siya nanalo eh. Di ba? Tama ba o tama-tama? May influence pa ba siya? Wala na siyang nanuluko. Kung ako nga Pinklawan, ayoko ma-identify dyan kay Trillanes. Kung ako Pinklawan, siyempre, ayokong lumala ang... Kunwari, ako Pinklawan, ayokong lumala ang sitwasyon. Hindi ko sisisihin si Trillanes. Pero maiinis ako. Hindi ko siya sisitahin publicly kasi kasiraan namin yan eh. Di ba? Kunwari Pinklawan ka, kasiraan nyo. Trojan horse. Hindi natin alam kung etong si Trillanes, baka ito bata ni Bongbong, nako. Bibigyan ko kay halimbawa, Kasi dalawa lang yan eh. Una, baka bata yan ni Bongbong Marcos o sadyang fame whore lang talaga. Mahilig lang siya para maging, alam mo yun, lider-lideran. Para maging, pa rin siya. Nasa sirkulasyon pa rin siya. Parang, may silbi pa rin siya. Si talo na eh. Hindi na siya pinapansin. Iba pa yung ginawa nung tatlo. Pero, posible din. Baka mamaya, kayo Pinklawan, sabi ko sa inyo, wala na sa posisyon yan. Baka wala nang atik yan. Baka napangakuha ng kung ano-ano yan. Baka lang naman. Baka lang naman, meron na silang, baka nasa kampo na ni Bongbong yan. Hindi mo, huwag kayong pasisiguro dyan. Hindi ko po pinagbibintangan si Trillanes. Pero yung ginagawa niya na nagbibiyak ng grupo, tapos sisiraan mo yung kagrupo mo online, sa media, teka muna, hindi ba kayo nagdududa kay Trillanes? Ingat kayo dyan, baka Bongbong yan. Bigyan ko kayo magandang isang halimbawa. Bakit? May nakapagsabi sa akin, hindi ko alam kung totoo to o hindi. Pero yung ICC daw, para ipatapon si PRRD sa ICC, that was an idea of Trillanes na ibinulong kay Presidente. Idea niya na, gawin natin ito. Whether hindi natin pinagbibintangan kung kasabwat ang Presidente doon or hindi. Pero naman, sa tingin ninyo, matatangay si PRRD ron nang hindi dumaan sa kapangyarihan ni Bongbong? Gagalaw si Torre, yung magkapatid na Boying. Sabi nga, walang galaw dyan nang walang kamay ng Malacanang. So kung idea ni Trillanes yung ICC at alam naman natin siya ang tulak ng tulak niyan at pinatulan ni Bongbong, di umano, kasabwat siya sa kidnapping. Di umano, sabi mismo ng kapatid niya yan, na ang ginawa kay PRRD, kidnapping. Hindi natin alam, baka magkasabwat yan. Hindi nyo alam, baka hinahati na kayo sa gitna niyan. Iisipin mo maglabas siya ng maduming damit niya sa publiko. Banata niya mismo si Lenny. Huwag tayo maglokohan. Still, ako sa tingin ko, bagamat walang binatbat kahit sino mang Pinklawan, pag tinapat mo kay Duterte, still,
ang pinakamalakas sa Pink, si Lenny. Yan pa rin ang pinakamalakas. Tapos sinisiraan ni Trillanes. Hindi ba kaduda-duda yan? Hindi, kung may nanonood na pinklawan dito, even yung mga DDS, tanungin ko kayo, pati mga makapulahan, kahit mahina sila, meron pa rin pinakamalakas sa kanila. Sino pinakamalakas? Ako sa tingin ko talaga si Lenny. Sa pinklawan. Bakit sinisiraan ni Trillanes? Yan ang tanong. Mas mahaba ang pinagsamahan namin. Nina Bam, nina Sunny, ni VP Lenny, ni Risa. This hidwaan or konting tisnisan, maayos natin yan. There are more reasons for us to come together when the country requires it. Nagbabalita mula sa frontline. Ito pa, may naging issue kay Risa, no? Ano yun lang natin? Kasi meron siyang kinote na jurisprudence. Sinabi ni, N-Bank ba yan? Naalala nyo yun sa mga nakapanood, N-Bank. Kasi sabi niya, nababaliktad pa ang desisyon ng Supreme Court. Sabi niya, unanimous decision, N-Bank. Tinanong nga ni N-Bank ba yan ng division o ng buong Supreme Court? Yun ang tanong ni Marcoleta. Sabi niya, oo. Eh di binanatan siya. Naalala nyo ng Supreme Court? Fake news. Risa, fake news ka. Ngayon, yung mga pinklawan dyan na tawag ng tawag sa mga DDS na fake news, at least kung fake news man kami, yung mga vloggers lang ang fake news. Kayo, isa sa ulo ninyo fake news. Isa sa ulo nyo fake news peddlers. At sino nagsasabi sa aming fake news? Kayo. Kayo lang na mga kalaban namin. Kayo lang na mga galit sa amin. Sino nagsabi kay Risa ang fake news? Supreme Court. Hindi man diretsong fake news sinabi. Kinorek siya ng sinungaling to si Risa. Ang ginawa niya ron, kung lulusot. Gusto niyang palusutin yun. Akala niya kasi, bobo yung mga senador gaya dati. Andyan na sila Marcoleta, andyan na sila Cayetano. Humanda kayo. Parating pa si Atty. Torreon, si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Jimmy Bondoc sa 2028, luto talaga kayo dyan. Malaki problema nyo sa Senado. Kaya yung mga bobong ganyan, mawawala na yan. Nagmumukhang tingnan nyo nangyari kay Lito Lapid. Pambihira. Boto pa kayo ng boto sa mga ganyang klase. Wala nang nayaambag. Ito, fake news. Di ba kami DDS ang tinatawag nyo fake news, peddlers? No. Ano to? Gusto nyo maging DDS? Hindi, tinatawag nyo kami fake news eh. Siya pala ang reyna ng fake news. Sakit, no? Nagsabi siya yung fake news, Supreme Court. Gusto mo maging DDS, Risa? Wag na uhoy. Kami, hindi naman kami talaga fake news. Sinasabi nyo lang. Sinabi namin, bangag si Marcos, sabi ni PRRD, takot nga magpa-drug test eh. Tapos ang tawag nyo sa amin, fake news na agad. Gusto natin, ang tatawag sa atin ng fake news, yung nasa gitna. Yung hindi bias, gaya ng Supreme Court. Yun ang totoong fake news. Si Claire Castro, isa pang fake news. Nasa labas daw ng bansa. Hindi raw kumuha ng travel authority, si BP Sara. Katangan nyo. Sa katunayan, ako alam ko kung asan si BP Sara that time, di lang ako nagsasalita. Hindi lang ako nakapunta, may imbitasyon po tayo sa Davao. May lunch po doon. Katangan ninyo, sasabihin nyo, isipin mo. Yusek ka, hindi nyo alam kung asan si BP Sara. Or, baka alam nyo, fake news ka rin. So, sinong fake news? Yung mga ulo ng executive. Isa sa officer ng executive department na si Claire, pati ito si Risa. Tapos kami tinatawag nyo. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin, BBM ginawang tanga patungkol sa baha. To the rescue ang ultra-bilyonaryo na si Ramon Ang. Sagot na raw niya ang mga kailangan para maresolba ang mga pagbaha sa Metro Manila. Wala raw kailangang ilabas na pera ang gobyerno, basta tulungan lang siya nito. Yan ang agenda report ni G. Baroga. Nag-volunteer si ultra-bilyonaryo Ramon Ang ng San Miguel Corporation na resolbahin ang problema sa pagbaha sa Metro Manila at no cost to the government. Yan ay matapos nilang matuklasan ang dahilan ng nangyari sa Commonwealth Avenue kasunod ng mga komentong dulot umano ito ng MRT-7 project ng kumpanya. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga seat pile na yan na nagbara ng ilog at tanggalin yung mga karsada at saka housing at saka eskwela sa ibabaw ng ilog.
solve na yung baha ng buong Metro Manila. Ayun. Hindi, susolusyonan niya yung problema ng Maynila. Siya ang gagawa. Siya ang tutulong. Sagot niya, walang gastos ang gobyerno. At kaya daw niyang solusyonan. Maganda po yung sinasabi mo, Ramon Ang. Kung totoo. Baka mamaya, para kang politiko. Kasi tingnan mo, yung airport, pangit pa rin. Di ba? Hindi ko po sinisirahan na. I really hope, tama ito. I really hope masolve mo yan. Kasi gusto ko talagang masolve yan. Dahil malaki na ang problema ng Maynila sa baha. At kung masosolve mo yan, gagawin mong tanga si Bongbong Marcos. Isipin mo, nagmalaki pa siya ng bilyon-bilyon. Tapos hindi niya masolusyonan yung baha. Ay kung masusolusyonan niya, edi tapos ang problema ng Maynila, ginawa niya pang tanga si Bongbong, pangatlo, pati yung mga mayor na tatanga-tanga sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa ibang syudad na binabaha at pinaliguan pa ng bilyong-bilyong flood control funds. Tapos hindi na solusyonan. Mayayanig ngayon. Isipin mo, biglang bumaha, biglang lumakas ang ulan. Super typhoon dumaan sa Pilipinas. Lagi namang mayroong typhoon sa Pilipinas eh. Normal na nga sa atin yan. Isipin mo, hindi bumaha ang Maynila. May problema ngayon ang buong Pilipinas. Yan ang sinasabi natin, good example. At buti na lang lumapit siya kay Yorme Isko. Kasi si Yorme Isko ang talagang makakatulong. Makakatulong sa kanya. Magandang halimbawa yan. Magigising yung mga tatanga-tanga dyan. O isipin mo, yung syudad nila binabaha. Samantalang ang Maynila, baha noong panahon nila kuna. Biglang nasolusyonan ngayon. Di maaantig yung mga ibang syudad. Gagaya sila ngayon. Magiging, pwede naman pala eh. Pwede naman palang masolusyonan, hindi na kailangan bilyong-bilyong flood control project. Isipin mo, sa tingin mo gagastos to ng bilyon? Hindi ko lang alam. Alam ko, hindi ko tinatawaran ang kanyang yaman. Pero gagastos ka ng bilyon? Hindi siguro. Ibig sabihin, kaya niya solusyonan ng minimal. May insulto ngayon yung mga tangang binabahang lugar. Sa ating pong water code, bawal pong magtayo ng anything na makakabara sa daluyan ng tubig. Paano yung nagtayo sa bangketa ng City Hall? Dapat yun, demanda rin yun. Ang complication po niyan ay dahil po yan ay ginastusan ng pondo ng pamahalaan. May mga proseso po sa paggigiba or pag-aalis. Nag-offer rin si RSA na bumili ng lupa para gawing pabahay at eskwelahan na paglilipatan ng mga maaapektuhan. Pero para magawa yan, kailangan niya raw ang tulong ng gobyerno. Pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema. Ay, pinaparinggan ka, Claire. Pinaparinggan ka, Claire. Pinaparinggan ka, Bongbong, oh. Pag may problema, huwag nagtuturuan. Hanapin natin yung problema. Nako, ha? Bongbong, makinig ka rito. Kaibigan naman mo naman to, si Ramon Ang. Claire, oh. Wala namang ginawa yan si Claire kung hindi lahat na lang eh. Baka pati magkaroon ng daga sa bahay nila, hindi niya sisihin yung mga naglilinis kung hindi kasalanan pa rin ni BP Sara. Imbestigahan natin. Ako ang worker niyo, but of course with your authority allowing us to go down and remove all this obstruction. Solve yung bahay. Alam mo, maganda yung sinabi niya, ha? Bibili siya ng lupa tapos magtatayo siya ron pabahay. Di ba may pinangakong pabahay si Bongbong? May natupad na ba? Ni isa? Budol no? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.